any tip po na maglagay ng SL sa DCA entry kasi lagi natatamaan SL ko. Newbie lang po dito, 1 month po nag-aaral ng demo sa Gold simula nang napanood ko yung free webinar mo, sabi ni Tito Andy Nathaniel de los Santos. Alright. So meron po meron kaming clear na risk structure na ginagamit using our TIPI trading system. Tatlo po yung risk structure na yon. Una is cut loss or SL. Second is yung DCA or layering. So yun po yung napanood ninyo, no? And third is hedging. So yung cut loss is pag nagbago yung market direction, okay, the bigger picture, let's say it's on a downtrend. Tapos, naka-short ka. Okay, downtrend. Nag-short ka, downtrend. Nag-uptrend, may binasag na key level. So, kailangan mo mag-cut loss kasi mag-change ng direction yung market. So, you put a cut loss. Ngayon, kailan mo ginagamit yung DCA or layering namin na tinatawag? When you are following the trend, for example, uptrend naman. So, syempre, gusto mo sakyan yung uptrend, lalo na pagka-fresh. Ibig sabihin, kakabasag pa lang nung downtrend, kaka-reverse pa lang nung market, especially si gold, usually one direction. Pagka paakyat, halos puro paakyat yan. Ilang araw na paakyat. Pag pababa, ilang araw na pababa. Di ba? So, makikita nyo naman yan, especially if you're using yung ginagamit natin na platform, which is XNES. So, pagka uptrend siya at fresh yung uptrend, you want to use layering. So, meaning to say, open ka ng isang position habang maakyat, kung mag-correct along the way, pero continuously uptrend pa rin, hindi pa binabasag yung uptrend, you add another layer. Okay, so, magiging dalawa na yung position mo. Kasi uptrend siya eh. Ngayon, personally, hindi ko nilalagyan ng cut loss yung DCA ko kasi ang risk structure na ginawa ko na is DCA nga. Nile-layer ko na siya. That's how I manage the risk for that particular trade. Ang next ko na ginagawa po doon, just in case, biglang nag-alboroto yung market, nangyayari po yon. For some reason, biglang, nag-reverse. For some reason, biglang may high impact news o may news, it goes against you. Circuit breaker naman ang ginagamit natin, which is yung 20%. So, ganun lang po siya. So, usually, kapag nagdi-DCA tayo, ang next na po nun is circuit breaker. Pag close ko na yung trade na yun, circuit breaker na. Pag hinama yung circuit breaker ko, close na yung trade. Huli, follow for more Tito moves.